Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1099 hanggang 1106. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si Jack ay tumatawa. Bago niya sundan si Alvin sa profound assimilation formation, nalaman niya mula kay Alvin na ang mga martial artist na pumasok sa formation ay maitataas ang kanilang mga konsepto. Ang unang bagay na ginawa niya nang magising siya mula sa isang mahaba at mahimbing na pagtulog ay ang subukang ihagis ang kanyang konsepto ng sword. Nang ihagis niya ang sword concept, tumingin siya sa heaven and earth energy na dumadagandong sa itaas ng kanyang ulo. Nasaksihan niya ang pagbuo ng heaven and earth phenomenon na nagpakita ng 1,000 sinaunang horned dragon silhouettes. Ang heaven and earth energy na hatid ng sword concept lang ay nakabuo ng 1,000 sinaunang horned dragon silhouette. Ito ang simbolo ng 9th advanced level sword concept. Paanong hindi matutuwa si Jack tungkol dito? Bagamat alam niyang tataas ang kanyang sword concept bago siya pumasok sa profound assimilation formation, hindi niya inaasahan na magiging ganito ka-grave ang elevation. Napakatindi nito hanggang sa puntong tumaas ito hanggang sa 9th advanced level. Ito ang rurok ng konsepto. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagkamit ng sword profundity. Ang Professor Unity ay karaniwang exclusibo sa mga powerhouse ng martial monarch. Gayunpaman, napagtanto niya na ang profundity ay hindi exclusibo sa mga powerhouse ng martial monarch nang masaksihan niya si Irish na naghahadges ng fire and sword profundity. Ang kanyang sitwasyon ay katulad ni Irish. Isa lamang siyang first level void transformation martial artist na nakaintindi ng dalawang profundities. Naintindihan niya ang dalawang monarch stage profundities. Bukod dito, hindi iyon mga ordinaryong profundities. Hindi ito biro. Kumpara sa ordinaryong monarch stage profundity, nagtataglay siya ng 4,000 ancient horned dragons, strength mula sa bawat profundity. Si Irish ay isa lamang first level void transformation martial artist, ngunit naintindihan niya ang third level monarch stage fire profundity at third level monarch stage sword profundity. Young Master. Umabot sa 9th advanced level ang aking sword concept. Tuwang-tuwa si Jack habang tuwang-tuwa siyang nakatingin kay Alvin. May bakas din ng pagmamalaki sa lalim ng kanyang mga mata. Hindi masama. Tumango lamang si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Jack. Hindi man lang siya nagulat. Inaasahan na niya ang tagumpay ni Jack. Ika-9 na advanced level sword concept. Gayunpaman, dahil hindi nagulat si Alvin, hindi ito nangangahulugan na hindi rin nagulat si Irish. Bagamat nanatiling malamig ang kanyang ekspresyon, may bakas ng pagkagulat sa lalim ng kanyang maningning na mga mata. Nagulat siya sa tagumpay ni Jack. Nakita niya dati si Jack na naghagis ng kanyang sword concept. Sa makatuwid, alam na alam niya ang antas ng konsepto ng sword ni Jack. Sa kanyang pagtataka, naunawaan ni Jack ang 9th advanced level sword concept. Young Master, ang iyong pangunawa ay mas malakas kaysa sa akin. Sa pagkakataong ito, ang iyong pag-unlad ay dapat na mas marahas kaysa sa akin. Pinakalma ni Jack ang kanyang magulong emosyon habang nakatingin kay Alvin. Nang magsalita si Jack, tumingin si Irish kay Alvin. May curiosity sa maningning niyang mga mata. Na-curious siya tungkol sa tagumpay ni Alvin sa profound assimilation formation. Hindi naman masama, I guess. Maikli at mahinahong tugon lamang ni Alvin sa tanong ni Jack. Pagkatapos ay tumingin siya kay Irish. Irish, bakit ka nandito? Naghihintay para sa iyo, tugon ni Irish. As usual, kuripot siya sa mga salita niya. Mula nang mawalan siya ng alaala, naging mailap siya at hindi umiimik kahit na nalaman niya ang tungkol sa kanyang nakaraan mula kay Alvin. Sa makatuwid, hindi nagulat si Alvin sa maikling tugon ni Irish. Hindi man siya nagulat, kumirot ang puso niya nang marinig ang sagot nito. Batay sa tugon ni Irish, matagal na siyang naghihintay dito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kilabot at pamulong, silly girl. Bumalik na tayo, sabi ni Alvin kina Irish at Jack. Parang may bigla siyang naalala. Baka sa mukha niya ang pag-aalala nang lumabas siya ng side hall. Natigilan sina Irish at Jack nang makita nila ang biglang pag-alis ni Alvin. Wala silang ideya kung bakit umalis si Alvin ng ganoon kadali. Sumunod sila sa kanya na nagtataka.
Pagkatapos umalis sa gilid na bulwagan, lumipad si Alvin sa silangang bahagi ng ari-arian ng Lockland. Iyon ang direksyon ng mansyon na kasalukuyang tinitirhan niya. Parang nawawala siya sa bahay. Natural, hindi niya pinalampas ang kanyang kasalukuyang tahanan. Sabik na lang siyang bumalik para maintindihan niya si Profundity gamit ang Profundity Fragment. Ang kanyang cultivation base ay wala sa elementarya na yugto ng 9th level Void Transformation. Sa tulong ng napakagandang medicinal efficacy ng Rebirth Pill at ng Spirit Fruit na nakonsumo niya kanina, ang kanyang cultivation base ay umabot sa rurok ng 9th level Void Transformation. Kalahating hakbang na lang ang layo niya mula sa pagkamit ng Martial Monarch Stage. Ang kulang na lang ay ang Profundity. Maaaring sabihin ng isa na nasa ayos na ang lahat maliban sa huling pagtulak. Sa sandaling maunawaan niya ang Profundity, ang kanyang cultivation base ay matagumpay na makapasok sa Martial Monarch Stage. Sa oras na iyon, siya ay magiging isang Martial Monarch Powerhouse. Ang isang Martial Monarch Powerhouse ay hindi lamang magkakaroon ng malalakas na kakayahan tulad ng mga natatanging martial artist, ngunit magkakaroon din siya ng walang hanggang kabataan. Walang hanggang kabataan. Ano ang ibig sabihin noon? Nangangahulugan ito na pananatilihin niya ang kanyang hitsura sa sandaling makapasok siya sa Martial Monarch Stage para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay hanggat handa siya. Natural, ang mga powerhouse na nakalusot sa Martial Monarch Stage ay maaaring pumili ng natural na pagtanda kung gusto nila. Sa katunayan, maraming mga kapangyarihan ng Martial Monarch ang nagpasyang pumili sa huli. Maraming martial artists sa Cloud Continent na nakalusot sa Martial Monarch Stage noong nasa katanghaliang gulang sila. Kung gusto nila, maaari nilang panatilihin ang kanilang katanghaliang gulang na hitsura hanggang sa sila ay mamatay. Gayunpaman, hindi sila nag-iisa na mga tao. Magbabago ang kanilang pag-iisip kapag tinitingnan nila ang kanilang mga anak na lalaki na lumalaki na hanggang sa maging mga nasa hustong gulang, na nagiging nasa katanghaliang gulang na mga lalaki bago sila tumanda. Marami sa kanila ang piniling tumanda ng natural pagkatapos na makalusot sa Martial Monarch upang magmukhang angkop sa kanilang edad para sa kanilang mga supling. Hindi ba mukhang katawa-tawa para sa isang powerhouse na lumitaw na para bang siya ay nasa kanyang katamtamang edad habang ang kanyang mga apo ay lumitaw na mas matanda kaysa sa kanya? Kung tutuusin, wala sa mga powerhouse ng Martial Monarch ang makakagarantiya na ang kanilang mga anak at apo ay makakapasok sa Martial Monarch Stage upang mapanatili ang kanilang kabataan. Bukod pa rito, maraming mga kapangyarihan ng Martial Monarch ang hindi rin pumili ng walang hanggang kabataan para sa kapakanan ng kanilang mga asawa. Ano kaya ang mararamdaman ng isang Martial Monarch Powerhouse kapag tinitingnan niya ang kanyang pinakamamahal na asawa sa araw-araw? Ano kaya ang mararamdaman niya kapag nasaksihan niya ang pagkawala ng ngipin nito, pumuti ang buhok at kulubot sa mukha habang pinanatili niya ang katamtamang edad nito? Naturally, ang bawat kapangyarihan ng Martial Monarch ay may iba't ibang desisyon. Sa kasaysayan ng Cloud Continent, mayroong ilang mga batang Martial Monarch powerhouses na pumili ng walang hanggang kabataan. Pinagmasdan nila ang pagtawag sa kanila ng kanilang mga matatandang anak na ama, at lolo, naman ang tawag sa kanila ng kanilang matatandang apo. Sa kanilang opinyon, walang kakaiba tungkol dito. Ang seniority ay walang kinalaman sa panlabas na anyo. Yugto ng Martial Monarch. Yugto ng Martial Monarch. Si Alvin ay sabik na bumalik. Nais niyang magkaroon siya ng isang pares ng mga pakpak upang mas mabilis siyang lumipad. Gayunpaman, maraming mga ideya ang tumatakbo sa kanyang isip sa buong oras. Ang Sword Concept, Wind Concept, Thunder Concept, at Earth Concept na naintindihan ko ay umabot sa 9th Advanced Level. Mayroon akong lahat ng 4 na Profundity Fragment para sa kanila. Maaari kong hatiin ang aking kamalayan sa 3 salamat sa after effect ng Devil Seal Tablet na 2 beses kong ginamit. Sabay-sabay kong naiintindihan ang 3 magkakaibang profundities sa pamamagitan ng profundity fragments. Aling 3 concept ang dapat kong piliin para maging profundities muna? Og. Nakakainis. Si Alvin ay nasa isang dilema. Bakit lahat ng 4 na konsepto ay kailangang makapasok sa 9th advanced level ng sabay-sabay? Minsan parang hindi magandang bagay na intindihin ang napakaraming 9th advanced level concepts. Napabuntong hininga si Alvin. Kung may ibang nakarinig niyan, malamang nasasampalin siya at tatawaging ingrate at walang hiya.
Kailangan kong mag-save ng slot para sa wind concept sa tatlong concepts. Dapat kong intindihin ang wind profundity sa pamamagitan ng wind profundity fragment. Natural, gagamitin niya ang monarch stage profundity fragment para makapasok sa monarch stage profundity. Bagamat may dala siyang emperor stage wind profundity fragment, hindi pa niya ito magagamit. Upang maging eksakto, kailangan niyang maghintay hanggang sa maunawaan niya ang 9th level monarch stage wind profundity upang magamit ang emperor stage wind profundity fragment. Gayunpaman, bukod sa second level emperor stage wind profundity fragment na nakuha niya mula sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor dati, mayroon din siyang 8th level monarch stage wind profundity fragment. Hindi niya magagamit ang una sa kasalukuyan, ngunit magagamit niya ang huli. Pinlano niyang gamitin ang huli para maunawaan ang wind profundity minsan at magpakailanman at makapasok sa Martial Monarch stage para maging isang Martial Monarch powerhouse. Inuna niya ang breakthrough ng wind concept dahil ang fire profundity ay sabay-sabay na itataas sa parehong level. Ang pagbibigay ng prioridad sa wind concept ay walang alinlangan na isang matalinong pagpili. Hindi nagtagal, bumalik si Alvin sa mansyon na kanyang tinitirhan. Pagkatapos niyang kausapin sina Irish at Jack, bumalik siya kaagad sa kanyang silid at umupo sa kanyang kama habang nakakross ang mga paa. Samantala, may hawak siyang tatlong fragment sa kanyang mga kamay. 1100. May tatlong profundity fragment. Mas tumpak, mayroong tatlong monarch stage profundity fragment. Ang isa rito ay walang alinlangan ang monarch stage wind profundity fragment. Sa pamamagitan nito, maaaring umunlad ang isa mula sa 9th level advanced wind concept at maunawaan ang monarch stage wind profundity sa maikling panahon. Ang konsepto ng hangin ay ang konseptong gustong itaas ni Alvin. Kung nagawa niyang gawing wind profundity ang wind concept, automatiko din niyang mauunawaan ang isa pang profundity. Ito ay ang fire profundity. Bukod doon, mayroon siyang dalawa pang monarch stage profundity fragment. Ang isa sa kanila ay ang third level monarch stage sword profundity fragment. Iba ito sa nakaraang profundity fragment na nakuha niya mula sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor. Ang profundity fragment na ito ay isa sa tatlong profundity fragment na natagpuan niya sa loob ng katawan ng Tempest Sword Monarch mula sa treasure ng Sword Monarch. Sa oras na iyon, may dalawa pang profundity fragment sa loob ng katawan ng Tempest Sword Monarch. Isang third-level Monarch Stage Wind Profundity Fragment at isang third-level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment. Ipinagpalit niya ang una para sa isang 8th-level Monarch Stage Thunder Profundity Fragment, at ginamit niya ang huli para ibalik ang isang pabor sa 5-element set. Ang Sword Profundity Fragment na ito ay ang tanging Sword Profundity Fragment sa kamay ni Alvin. Ang dahilan kung bakit siya nagmamadali upang masira ang sword concept at kumpletuhin ang pagbabago sa sword profundity ay dahil sa salitang sword na naiwan sa Azure Forest ng Imperial Kingdom ng Sword Saint Berting. Ang salitang sword ay naglalaman ng isang hindi kilalang mensahe. Kabisado niya ito para maintindihan niya ito anumang oras na gusto niya. Ang salitang sword ay naglalaman ng sword daw na maaaring makatulong sa kanya na itaas ang kanyang sword concept sa sword profundity. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niya ang konsepto ng sword upang maunawaan. May pakiramdam siya na kapag naintindihan na niya ang sword profundity, ito ay bubuti ng husto kapag naintindihan niya ang sword daw sa salitang sword. Ang huling profundity na pinili ni Alvin na unawain ay ang earth profundity. Ang pagpili ay halata dahil ang earth profundity ay katulad ng earth concept. Maaari itong makipag-usap at makakuha ng suporta mula sa enerhiya ng Earth kung ang isa ay malapit sa lupa. Isa ito sa lakas ng Earth Profundity. Ang Thunder Profundity Fragment ay pansamantalang inabandona ni Alvin. Iintindihin ko muna itong tatlong profundities. Di nagtagal, marahang ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata at pinakalma ang kanyang puso habang naiintindihan niya ang tatlong magkakaibang profundities sa pamamagitan ng tatlong magkakaibang profundity fragment. Sa kasalukuyan, ang cultivation base ni Alvin ay nasa 9th level void transformation, at naintindihan niya ang 5 uri ng 9th level void transformation stage concepts. Siya ay walang alinlangan na isang anomalya sa lahat ng mga martial artists sa tuktok ng void.
Kapag ang limang uri ng 9th level void transformation stage concepts ay nag-pressure sa isa't isa, magiging napakadali para sa kanya na intindihin ang profundity kahit na mas mabagal ito kumpara sa paggamit ng profundity fragment upang maunawaan ito. Bukod dito, maaaring sabay na mauunawaan ni Alvin ang tatlong magkakaibang profundity sa pamamagitan ng tatlong magkakaibang profundity fragment. Ang bilis niyang makaintindi sa profundities ay tiyak na mas mabilis. Kuya Darfield. Sa sandaling sisimula na ni Alvin ang pag-unawa sa tatlong profundities, isang apurahang boses ang tumunog mula sa labas ng silid. The clan leader's here. Hinihintay kanya sa main hall. Ang clan leader. Binuksan ni Alvin ang kanyang mga mata at pinagdikit ang kanyang mga kilay. Hindi ba pwedeng mas maaga o mamaya? Kailangan ba ngayon? Bagaman nagreklamo siya tungkol dito, inilagay niya pa rin ang tatlong profundity fragment at pinigilan ang kanyang pag-unawa. Bumangon siya sa kama at lumabas ng kwarto. Di nagtagal, dumating si Alvin sa pangunahing bulwagan. Elder Darfield, sa wakas ay nakaalis ka na sa profound assimilation formation pagkatapos ng 3 buwan. Malamang na naging mabunga ang paglalakbay para kay Elder Darfield. Ang clan leader ng Low Clan, ang mga mata ni Ragnar ay lumiwanag pagkatapos niyang makita si Alvin. It was okay. Tumango si Alvin, ngunit hindi siya nagpakita ng labis na kagalakan sa kanyang mukha. Mabungang paglalakbay. Natural. Matapos makapasok sa profound assimilation formation, nagawa niyang itaas ang lahat ng kanyang mga konsepto sa tuktok nito na siyang 9th level advanced na yugto. Bukod dito, ang kanyang wind concept ay maaaring itaas ang kanyang fire concept sa parehong antas. Nangangahulugan iyon na talagang pinagkadalubhasaan niya ang 5 uri ng 9th level advanced concepts. 5 uri ng 9th level advanced concepts ay katumbas ng 5 uri ng 9th level void transformation stage concepts. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na kung gagamitin niya ang lahat ng 5 uri ng 9th level void transformation stage concepts, ito ay katumbas ng 5,000 ancient horned dragons, strength na walang origin energy, ang suporta mula sa earth energy, at ang fueling ng fire concept with the wind concept. Mas nakakatakot kung gagamitin niya ang earth energy at gatong sa fire concept gamit ang wind concept. Sa kasalukuyan, dapat ay hindi ako magagapi kumpara sa lahat ng nasa ibaba ng Martial Monarch stage. Lihim na nag-isip si Alvin. Elder Darfield, alam kong hindi kita dapat istorbohin dahil kalalabas mo lang sa profound assimilation formation. Dahan daw ang sabi ni Ragnar habang nakatingin kay Alvin. Nang sabihin niya iyon, tiningnan siya ni Alvin. Napahinto ito at ngumiti ng mapait bilang tugon. Gayunpaman, wala na akong ideya sa pagkakataong ito. 3 buwan nang naghihintay si Guildmaster Conway, patuloy na sabi ni Ragnar. May walang magawang ekspresyon sa mukha niya nang magsalita siya. Guildmaster Conway. 3 buwan siyang naghintay. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Ragnar, natarante siya. Sino yun? Bakit niya ako hinintay ng ganon katagal? Ang Guildmaster Conway ay ang Guildmaster ng Alchemist Guild's main guild sa Southern Outerland. Isa rin siyang grade 1 alchemist tulad mo, sagot ni Ragnar kay Alvin. Guildmaster of the Alchemist Guild's main guild in the Southern Outerland. Bakit niya ako hinahanap? Tanong ni Alvin na nakakunot ang noo. Baka sa boses niya ang inis. Dapat ay naiintindihan na niya ang profundity sa pamamagitan ng profundity fragments ngayon, ngunit naantala siya dahil sa ilang guildmaster mula sa main guild ng Alchemist Guild sa Southern Outerland. Dahil doon, nagkaroon siya ng napakasamang impresyon sa guildmaster ng Alchemist Guild's main guild sa Southern Outerland kahit na hindi pa niya ito nakikilala. Hindi niya sinabi. Pero, sigurado akong may kinalaman ito sa grade 1 na pills na may higit sa 70% purity na na-refine mo. Hulaan ni Ragnar. Tumango si Alvin bilang pagsang-ayon. Ito ay ang tanging posibilidad. Pumunta at sabihin sa kanya na hindi ako interesadong makilala siya kahit sino pa siya, sabi ni Alvin sa medyo walang pakialam na tono. Hindi siya maaabala kahit na ito ay ang Guildmaster ng Alchemist Guild Supreme Main Guild mula sa Innerland, higit pa sa isang Guildmaster ng Alchemist Guild's Main Guild sa Southern Outerland. Haha!
Galing ako sa malayo para lang makipag-chat sa iyo at makipagpalitan ng kaalaman sa pagpipino ng medisina. Kuya Darfield, hindi mo na ako kailangang ilayo ng 1,000 milya. Bago pa makasagot si Ragnar, isang malakas na tawa ang narinig mula sa labas ng main hall. Kasunod nito, nakita ni na Alvin at Ragnar ang dalawang figure na naglalakad papunta sa pangunahing bulwagan. Ang nangunguna ay isang matandang nakapilak na nakasuot, habang nakasunod sa likod ang isang lalaking nasa gitnang gulang na nakasuot ng berde. Hindi tulad ng matingkad na ngiti sa mukha ng matanda, ang nakaberdeng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may walang pakialam na ekspresyon. Ang boses kanina ay halatang pagmamayari ng matandang nakapilak na nakasuot. Nalungkot ang mukha ni Ragnar nang makita niya ang biglaang pagsulpot nila. Ang lugar na ito ay hindi lamang pansamantalang tirahan ni Elder Darfield, ito rin ay ari-arian ng Lo Clan. Ang kanilang biglaang pagpasok ay hindi lamang kawalang galang kay Alvin, ngunit ito rin ay kawalang galang sa Lo Clan. Elder Darfield. Ako si Henry, ang Guildmaster ng Alchemist Guild's main guild sa Southern Outerland, pakilala ng matandang nakapilak na nakadamit kay Alvin. Mukhang hindi napansin ni Henry ang madilim na ekspresyon sa mukha ni Alvin at nagpatuloy na tila ipinakilala ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berde. Ang taong ito sa likod ko ay ang bantay na ibinigay ng Alchemist Guild sa Innerland. Ang pangalan niya ay Chalk. Bahagyang inangat ni Chalk ang kanyang ulo at mahinang tumango bilang pagbati nang marinig niya ang pagpapakilala ni Henry. Ganyan naman si Chalk. Sana huwag mag-isip si Elder Darfield. Tumingin si Henry kay Alvin habang ang ngiti sa kanyang mukha ay naging mas maliwanag. Kung paano siya ay walang kinalaman sa akin. Gayunpaman, pumasok ka sa aking tirahan ng walang pahintulot ko. Huminto si Alvin habang malamig na nakatingin kay Henry. He continued to say, yung parents mo. Hindi ka ba tinuruan ng manners? Ang kanyang tono ay naging masakit habang patuloy na nagsasalita. Hindi ka tinuruan ng mga magulang mo ng manners. Matapos sabihin iyon ni Alvin, si Ragnar na nakatayo sa tabi niya ay agad na natigilan. Bagamat nakikita niyang galit si Elder Darfield, hindi niya inaasahan na ganoon pala siya kapurol. Ang matandang ito na nauna sa kanila ay ang Guildmaster ng Alchemist Guild's main guild sa Southern Outerland. Siya ang pinakamataas na Grade 1 Alchemist sa Southern Outerland. Naturally, siya ang nangungunang alchemist bago lumitaw si Elder Darfield. Gayunpaman, isa pa rin siyang mahalagang Grade 1 alchemist kung tutuusin. Walang alinlangan na hindi siya nirerespeto ni Elder Darfield sa paraan ng pagpuna niya sa kanya. Gayunpaman, binaliwala ni Ragnar ang bagay na ito. Naalala niyang hindi ordinaryong tao si Elder Darfield. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang mga taong tulad ni Henry ay hindi man lang kwalipikadong itali ang mga sintas ng sapatos ni Elder Darfield sa kanyang nakaraang buhay. Sure! Sa sandaling natapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, ang ngiti ni Henry ay natigil sa kanyang mukha bago ito nabaliw. Muling tumingin kay Alvin ang berdeng nakasuot na nasa katanghaliang gulang na may lamig sa kanyang mga mata. Naglabas siya ng nakakatakot na aura mula sa kanyang katawan na dumiretso kay Alvin na parang mga talon at espada. Kung saan man dumaan ang aura, tila namuo ang hangin. Si Alvin ay nanatiling hindi nababagabag. Hindi niya ito sineseryoso. Bagamat hindi ito sineseryoso ni Alvin, hindi ito nangangahulugang hindi ito seseryosohin ng iba. Gumalaw si Ragnar na parang simoy at tumayo sa harap ni Alvin. Boom! Ang malawak na aura ay dumiin kay Ragnar. Naging sanhi ito ng pamumula niya bago siya tumalsik ng isang subo ng dugo. Tumalsik ang dugo sa buong lupa. Ito ay lubhang nakakatakot. 11:01. Boom! Si Ragnar ay nasugatan ng aura ni Chalk, at nagluwa siya ng isang subo ng dugo. Muling dumilat ang aura ni Chalk at dumahigit sa kanya, kaya napilitan siyang umatras ng ilang hakbang. Wah! Sa bawat pag-atras, lumuwa si Ragnar ng isang subo ng dugo habang ang kanyang mukha ay namumutla. Boom! Nagpakita ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Ragnar nang makita niyang nawala ang ikatlong alo ng aura ni Chalk.
Kahit na siya ay isang martial artist sa tuktok ng Void, ang kanyang lakas ay walang halaga kumpara sa tatlong pangunahing Guardian Elder ng Lu Clan na mga powerhouse ng Martial Monarch. Para lang siyang langgam sa kanilang awa sa mata ng mga powerhouse ng Martial Monarch tulad ni Chaac. Hinihingal na siya at nasugatan ng ilabas na lang ng kabilang partido ang kanyang aura. Kung ilang beses pang ginawa iyon ni Chaac, malaki ang posibilidad na mapatay siya ng aura ni Chaac. Humph! Sa sandaling naisip ni Ragnar na mamamatay na siya, naramdaman niya ang malakas na simoy ng hangin sa tabi niya. Isang lilang figure ang nakatayo sa kanyang harapan at pinangangalagaan siya. Kuya Darfield. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Ragnar nang makita niya ang pamilyar na figure. Ang dahilan kung bakit siya sumugod sa harapan ay para tulungan si Elder Darfield. Iyon ang dahilan kung bakit siya nabalisa nang makita niyang si Alvin ay nagtatanggol sa kanya. Akala niya ay walang saysay ang lahat ng ginawa niya. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay nagyelo sa kanyang mukha sa susunod na sandali. Diyos! Ano ang nakita niya? Pinagmasdan niya habang nakatayo sa kanyang harapan ang binata na nakasuot ng lila at hinayaan ang aura ni Chaac na magwala sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi siya naapektuhan. Nakatayo siya doon na parang bundok. Ang lakas ni Kuya Darfield. Napakalakas niya. Napuno ng pagkamangha ang mukha ni Ragnar. Bagamat alam niya ang background ni Elder Darfield, at kung paano niya pinatay ang isa sa kanilang Elder ng Lu Clan na nasa 8th level Void Transformation, naisip niya na ang cultivation ni Elder Darfield ay halos kapantay niya na nasa tuktok ng Void. Gayunpaman, ang kasalukuyang eksena ay walang alinlangan na nagbago ng kanyang pagtingin kay Elder Darfield. Karapat-dapat siyang maging ikatlong reincarnation ng Rebirth Martial Emperor. Nasa Martial Monarch stage na siya sa murang edad. Naisip ni Ragnar na si Alvin ay isang Martial Monarch powerhouse batay sa katotohanan na maaari niyang direktang harapin ang aura ni Chaac. Nagtataka ito kung ano ang magiging ekspresyon niya kung malaman niyang si Alvin ay hindi isang Martial Monarch powerhouse. Sa kabilang banda, si Henry na sa una ay kalmado ay natigilan. Siya ay may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha nang makita niyang si Alvin ay hindi naapektuhan ng aura ni Chaac. Sino siya? Hindi lang siya grade 1 na alchemist sa murang edad, kundi kaya niyang harapin ang aura ni Chaac. Si Henry ay lubos na nagulat kay Alvin. Nang malaman ni Chaac na ang kanyang aura ay hindi nakakaapekto kay Alvin, may ilang mga pagbabago sa kanyang walang malasakit na mukha. Biglang humakbang si Chaac. Ang kanyang kamay ay nakalahad ng kasing bilis ng kidlat habang patungo ito kay Alvin. Boom! 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 Sa pagkakataong iyon, ang enerhiya ng langit at lupa ay gumalaw sa walang laman sa itaas ng ulo ni Chaac. Sinundan ito ng isang malakas na pagsabog ng hangin na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Lumubog ang mukha ni Alvin. Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata nang makitang itinutok ni Chaac ang kanyang kamay sa kanya. Sa kasalukuyan, ang kanyang lakas ay lubos na bumuti. Kaya naman, nagawa niyang manatiling kalmado gaya ng tubig sa harap ng isang powerhouse ng Martial Monarch tulad ni Chaac. Kalmado si Alvin, at naging solemn na ang kanyang mukha. Nakikita niya na si Chaac ay hindi isang ordinaryong Martial Monarch powerhouse. Hindi bababasa, hindi siya katapat ni Alvin kahit na ang lakas ni Alvin ay maihahambing sa mga ordinaryong Martial Monarch powerhouses. Shoo! Nang atras na si Alvin, isang panandaliang tunog ng sipol ng espada ang umalangaw-ngaw sa hangin. Natigilan siya nang marinig kung gaano kapamilyar ang tunog na iyon. Sa susunod na sandali, nakita niya ang isang hugis espada na apoy na umaagos patungo sa Chaac nang may mahusay na momentum. Irish! Nang makita ni Alvin ang hugis espada na apoy, ang kanyang mukha ay kapansin-pansing nagbago. Nakilala niya ang tao, ito ay si Irish. Mas tumpak, si Irish ang nagkaroon ng amnesia. Gumalaw si Alvin sa susunod na sandali. Gayunpaman, hindi siya sumugod kay Chaac at hindi rin siya sumugod kay Irish na umaatake kay Chaac gamit ang kanyang espada. Ang target niya ay si Henry na nakatayo sa gilid habang pinagmamasdan niya ang lahat ng aksyon. Ipo-ipo. Kaagad, si Alvin ay tila naging isang bagyo at lumipad patungo sa Henry.
Hindi siya nagpapigil at inilabas ang buong lakas. Lahat ng 5 9th level void transformation concepts ay nakast. Katumbas ito ng lakas ng 5,000 sinaunang may sungay na dragon. Ang 9th level advanced earth concept ay nakakuha ng suporta mula sa earth energy at nagdagdag ng isa pang 500 ancient horned dragons strength. Pinalakas niya ang konsepto ng apoy gamit ang konsepto ng hangin. Habang ang 9th level advanced wind concept ay sumanib sa 9th level advanced fire concept, ang huli ay lumundag at nagdagdag ng isa pang 500 sinaunang may sungay na lakas ng dragon. Ang lahat ng mga konsepto na naintindihan ni Alvin ng ganap na ginawa ay katumbas ng lakas ng 6,000 sinaunang may sungay na dragon. Bukod pa rito, ang kanyang 9th level void transformations origin energy ay nagbigay sa kanya ng isa pang 1,200 ancient horned dragons strength. Ang kanyang kasalukuyang bilis ay hinihimok ng 7,200 sinaunang may sungay na mga dragon. So, dahil doon, napakabilis ni Alvin kaya hindi nakareact si Henry na isang first level martial monarch sa oras. Ang isang ordinaryong first level martial monarch stage martial artist's origin energy na ganap na naibigay ay katumbas ng lakas ng 2,000 ancient horned dragons. Ang first level monarch stage profundity ay katumbas ng lakas ng 2,000 sinaunang may sungay na dragon. Dalawang uri ng 9th level void transformation stage concepts ay katumbas din ng lakas ng 2,000 sinaunang may sungay na dragon. Sa kabuuan, ito ay 6,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Si Henry ay kabilang sa ordinaryong kategorya. Sa makatuwid, si Alvin ay may karagdagang 1,200 sinaunang may sungay na mga dragon kumpara kay Henry. Sa isang iglap, dumating si Alvin malapit sa kanya. Sa kabilang banda, tumaas ang layunin ng pagpatay ni Chuck nang harapin niya si Irish. Gayunpaman, kapansin-pansing nagbago ang kanyang mukha, at naging balisa siya nang mapansin niya ang sitwasyon ni Henry. Kasunod nito, nagmamadali niyang hinampas ang umaataking espada ni Irish sa tabi. Samantala, mabilis na lumipad si Henry sa gilid habang ang kanyang matalim na tingin ay lumipat mula kay Irish patungo kay Alvin. Boom! Ang kanyang palad ay sumalubong sa espada ni Irish na naglalaman ng higit sa 8,000 lakas ng sinaunang sungay na dragon. Ito ay ganap na na-neutralize ang puwersang nakapaloob sa espada ni Irish at pinilit siyang umatras ng ilang hakbang. Namutla si Irish, at ang kanyang katawan ay nasa bingit ng pagbagsak. Ito ay maliwanag na siya ay nagdurusa mula sa panloob na pinsala. Huwag mo siyang patayin. Sa oras na ito, isang apurahang boses ang tumunog at naging sanhi ng pagbabago ng mga mukha ni Irish at Ragnar. Bang! Nagulat si Irish sa isang malaking pagsabog. Baka sa mga mata niya ang gulat. Sa di kalayuan, ang binata na naka-purple ang nakasuot ng bomb. Nagpa siya ang binata na nakasuot ng purple na sisingilan si Henry nang makita niya si Irish. Ito ay isang kaso ng pagsubok na kubkuban si Elmo upang iligtas si Zuriel. Hooray! Si Alvin ay nagsuka ng dugo habang ang kanyang katawan ay lumipad palabas na parang pinaputok na palaso. Ang tanging naramdaman niya ay ang matinding sakit sa kanyang katawan. Napaka-uncomfortable ng pakiramdam na iyon. Ang pinakamasakit ay ang kanyang dibdib, sinundan ng kanyang mga laman loob at panghuli sa buong katawan. Sakit. Masakit. Ito ang mga kaisipang tumatakbo sa isip ni Alvin. Dahil sa kanyang mga pinsala, nahirapan si Alvin na pakilusan ang kanyang origin energy. Dahil doon, napabundol siya ng palad ni Chuck. Lumipad siya pabalik sa malayo bago siya tuluyang bumagsak sa lupa. Hu! Isang parang apoy na figure ang agad na bumangga kay Alvin. Bagamat walang sinabi ang babaeng nakasuot ng pula, ang pagkabalisa sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagpakita ng kanyang damdamin. Kuya Darfield. Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Ragnar habang nagmamadali siyang lumapit. Nang lumipad siya patungo sa sugatang si Alvin na bumagsak sa lupa, isang kakaibang butil ang lumitaw sa kanyang kamay. Dinurog niya ito sa sandaling lumitaw ito. Makikilala sana ni Alvin ang butil kung nakita niya ito. Isa itong butil na may nakasulat na detection inscription.
Kapag ito ay nadurog, ito ay makikita ng mga nilalayong tao, at sila ay darating na nagmamadali. Sa buong angkan ng Lo, kakaunti lamang ang maaaring ipatawag ni Ragnar sa pamamagitan ng pagdurog sa butil. Kailangang nasa martial monarch stage sila o mas mataas. Ako. Ayos lang ako. Si Alvin na nakahandusay sa lupa ay mahimalang nakatayo pagkatapos niyang ubusin ang grade 1 na life recovery pill na kanyang pinino. Walang alinlangang karapat-dapat na maging grade 1 life recovery pill na may higit sa 70% na kadalisayan. Nagningning ang mga mata ni Henry nang makita niya ang eksenang ito. Agad na bumilis ang kanyang paghinga. Isipin mo. Kung makukuha niya ang paraan ng pagpino ng grade 1 na mga table task na may napakataas na kadalisayan, tiyak na tataas ang kanyang katayuan sa Alchemist Guild ng Cloud Continent. Posible rin para sa kanya na maging Guild Master ng Alchemist Guild ng Cloud Continent, ang Supreme Main Guild. Sa oras na iyon, siya ay sasambahin ng iba pang mga alchemist. Dapat kong makuha ang paraan ng pagpino ng grade 1 na mga table task na may napakataas na kadalisayan. Unti-unting naging asero ang tingin ni Henry. Ito ang dahilan kung bakit niya sinigawan si Chuck na iligtas ang buhay ni Alvin. Gusto pa rin niyang makuha ang paraan ng pagpino ng grade 1 na mga table task na may napakataas na kadalisayan mula kay Alvin. Wala siyang kabuluhan kung namatay si Alvin. Tumpak na nahulaan ni Alvin ang iniisip ni Henry. Iyon ang dahilan kung bakit itinayan niya ang kanyang sarili na iligtas si Irish sa taktika ng pagkubkob kay Elmo upang iligtas si Zuriel. Kung hindi niya ginawa iyon, tiyak na namatay si Irish. Bagamat itinayan niya ang kanyang buhay sa paggawa nito, sumugal siya na pipigilan ni Henry si Chuck sa pagpatay sa kanya. Pinatunayan ng katotohanan na tama siya. Alvin, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit simula noong binigyan kita ng mukha, at hindi mo ito ginasto. Tumingin si Henry kay Alvin at malamig na sinabi, ililibre ko ang buhay mo ngayon kung sasabihin mo sa akin ang paraan ng pagpino ng grade 1 na pills na may higit sa 70% na kadalisayan. 11:02. Nandito si Henry Conway para kay Alvin. Matapos ang lahat ng nangyari, sa wakas ay tumigil si Henry sa paglalaro at sinabi ang kanyang intensyon sa pagpunta sa Lochlan. Hindi na nagulat si Alvin sa mga pangyayari dahil nahulaan na niya ang intensyon ni Henry mula pa noong una. Si Ragnar na nakatayo sa isang tabi ay mukhang nabalisa matapos sabihin ni Henry ang kanyang intensyon. Karamihan sa mga tao ay hindi alam ang dahilan sa likod ng pagiging grade 1 na alchemist ni Alvin sa murang edad, at ang kanyang kakayahan na pinuhin ang napakadalisay na grade 1 medicinal pill. Gayunpaman, isa si Ragnar sa iilan na nakakaalam ng sikreto sa likod nito. Si Alvin ay isang mabigat na alchemist sa kanyang nakaraang buhay. Nalinang niya ang medicine refinement daw sa napakataas na antas, at napanatili niya ang lahat ng kanyang memorya at karanasan noong siya ay muling nagkatawang tao. Ipinaliwanag nito ang kanyang likas na talento sa pagpipino ng medisina at kung bakit siya ay isang natural na grand alchemist. Nagawa niyang i-condense ang pill fire ng iba't ibang grado hanggat sapat ang kanyang cultivation. Iniisip ni Henry na si Alvin ay may isang uri ng lihim na pamamaraan na tumutulong sa kanya na pinuhin ang mga panggamot na table task na may napakataas na kadalisayan dahil siya ay napakabata. Hindi naging mahirap para kay Ragnar na alamin ang iniisip at intensyon ni Henry. Bilang clan leader ng Lochlan, siya ay kalmado at matalino. Alam talaga ni Ragnar na sinasayang ni Henry ang kanyang pagsisikap. Ang kakayahang pinuhin ang mga medicinal pill na may napakataas na kadalisayan na taglay ni Alvin ay halos imposible para sa sinuman na gayahin. Ang kanyang kakayahan ay minana mula sa isang buhay na halaga ng pagsusumikap at tagumpay ng isang makapangyarihang nilalang mula sa nakaraan. Paano kung tumanggi akong ibahagi sa iyo ang sikreto ng aking kakayahan? Ano ang gagawin mo? Papatayin mo ba ako? Mahinahong sagot ni Alvin. Hindi siya natinag sa mga pananakot ni Henry. First, I will kill all those you care for. Then, I will torture you slowly until I break you before I would even consider killing you. Malamig na sabi ni Conway. Sinadya niyang ilipat ang kanyang tingin kay Irish nang magsalita siya. May bakas ng kabangisan sa kanyang mga mata. Nagbago ang mukha ni Alvin nang lumabas ang mga salita sa bibig ni Henry.
Ang bawat dragon ay may reverse scale. Tiyak na mamamatay ang isa kapag hinawakan ito ng isa. Ang reverse scale ni Alvin ay ang mga taong pinapahalagahan niya. Hindi siya magrereklamo o magdadalawang isip kung may mas malakas na gustong pumatay sa kanya dahil tatanggapin niya na mas mahina siya. Gayunpaman, hindi siya uupo kung may gustong pumatay o manakit sa mga taong pinapahalagahan niya. Malamig na tinitigan ni Alvin si Henry at sinabing may tuwid na mukha, "Henry, naglalaro ka ng apoy." Naglalaro ng apoy. Mapapaso ang mga naglalaro ng apoy. Ito ang ibig sabihin ni Alvin. Naglalaro ng apoy. Tawa ng tawa si Henry. Hindi ako makapagsalita para sa lahat, ngunit mas kumpiyansa ako sa kakayahan kong maglaro ng apoy. Kaya kong kontrolin at master ang grade 1 peel fire. Walang dahilan para matakot ako sa ordinaryong sunog. Tumingin si Henry kay Alvin nang mapanukso na parang nagbiro si Alvin. Malamig na tinitigan ni Henry si Alvin habang nagtatanong, "So, nakapagdesisyon ka na?" Tumingin si Alvin kay Henry nang may paghamak bago bumulalas, "Humph. Walang kwentang basura." Mahinahong tinitigan ni Henry si Alvin. Matyaga niyang sinabi, "Hindi ako magpapaapekto sa mga salita mo." Tila si Henry ay ganap na hindi nabalisa sa pangungutya ni Alvin. "Alam ko ang ginagawa mo. Akala mo sa pamamagitan ng pag-iinit sa akin, susugod ako sa pakikipaglaban sa iyo ng direkta. Bagamat hindi ako sigurado kung paano mo nakamit ang ganoong kapangyarihan sa murang edad, sigurado akong hindi ako makakapareha sa iyo. Ang tanga ko kung mahulog ako sa bitag mo." Nagbago ang mukha ni Alvin matapos siyang tawagin ni Henry. Gayunpaman, tila may napansin siya at ilang sandali pa ay nakabawi. Hu! 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 Tatlong bagzo ng hangin ang umihip sa main hall. Lumitaw ang mga silhouette ng tatlong matatandang figure at pinalibutan sina Ragnar at Alvin. Ang mga silhouette ay pagmamayari ng tatlong matandang lalaki. Ang isa sa kanila ay kasing bilog ng bola, ang isa naman ay kasing manipis ng isang stick, at ang pangwakas ay may katamtamang laki ng katawan. Nakilala silang tatlo ni Alvin. Sila ang Guardian Elders ng Lochlan. Yuan, Gore, at Fletcher. Sila ang mga haligi ng Lochlan at pawang mga powerhouse ng Martial Monarch. Clan Leader, Elder Darfield, at Miss Irish. Binati nilang tatlo si Ragnar kasama sina Alvin at Irish pagkatapos nilang lumitaw bago sila sabay na tumingin kay Henry at Chuck ng maingat. Nagmamadali silang pumunta sa main hall nang mapansin nilang dinurog ni Ragnar ang butil na may nakasulat na detection inscription. Bilang Guardian Elders ng Lochlan, pamilyar na pamilyar sila sa kasalukuyang clan leader ng Lochlan, si Ragnar. Alam nilang hinding-hindi dudurog ni Ragnar ang butil na iyon maliban kung siya ay nasa matinding kahirapan. Kaya naman sumugod sila rito nang walang pag-aalinlangan o pagsasaalang-alang. Hu! Di nagtagal, isa pang bagzo ng hangin ang umihip sa pangunahing bulwagan, at lumitaw ang isa pang matandang silhouette. Ang silhouette na ito ay pagmamayari ng isang lalaking may puting buhok at kilay. Kamukhang kamukha niya ang isang immortal. Ang matandang lalaki ay nakatayo sa tabi ni Ragnar ng mahinahon. Dating clan leader. Nang lumitaw ang matanda, magalang na binati siya ni Ragnar at ng tatlong Guardian Elder ng Lochlan. Ang matanda ay walang iba kundi ang dating clan leader ng Lochlan, si Luther. Dating clan leader. Ang dating clan leader ng Lochlan. Nagulat si Alvin. Hindi niya inaasahan na buhay pa ang dating clan leader ng Lochlan. At saka, kasalukuyan siyang nandito sa bulwagan. Binati ni Luther si Ragnar bago siya sumulyap kina Henry at Chuck. Napakahanga. Ang Alchemist Guild ngayon ay nangangahas na hamanin ang karangalan ng Lochlan. Sarkastikong sabi ni Luther. May bahid ng galit sa boses niya. Henry forced a smile on his face and greeted Luther, "Matagal ko nang narinig na ikaw ang pinakamakapangyarihan sa Lochlan. At dapat kong sabihin, kumanga ako pagkatapos kitang makilala." Lubusang hindi siya pinansin ni Luther at itinoon ang kanyang atensyon sa asher-clad na nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Chuck. Flash! Nang walang anumang babala, si Luther ay bumaril patungo kay Chuck tulad ng isang kanyan na pinalabas mula sa isang kanyan. Flash!
Lumipad din si Chuck patungo kay Luther na parang bala ng sabay na walang pag-aalinlangan. Parehong naglaho ang kanilang mga silhouette. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Nakita ng lahat ang Luther at Chuck na halos 10 talampakan ang layo. Umatras sila ng tig-5 hakbang bago huminto at tumutok sa kabilang partido. Isang malakas na sonic na pagsabog ang kumalat mula sa puntong naghiwalay sina Luther at Chuck bago ito mabilis na naging malakas na bagzo ng hangin na gumugulo sa mga damit ng lahat. Ang heaven and earth phenomenon na namumuo sa kawalan sa itaas ay naglaho ng kasing bilis ng paglitaw nito. Ang labanan sa pagitan ni Luther at Chuck ay natapos sa isang kisap mata. Alam ng lahat na pareho silang magkatugma. Sumulyap si Luther kay Chuck at sinabing, hindi nakakagulat na pumunta rito ang Alchemist Guild para hamanin ang karangalan ng Lo Clan. Ito ay dahil mayroon sila sa iyo. Magaling ka rin. Malamig pa rin ang mukha ni Chuck gaya ng dati, ngunit may bakas ng takot sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, naayos na ang lahat. Ang maikling labanan sa pagitan nina Luther at Chuck ay natapos sa isang kurbata. Sa sandaling ito, ang ngiti ni Henry ay nagyelo sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na si Luther ay magiging kasing lakas ni Chuck kahit alam ni Conway na si Luther ang pinakamalakas na tao sa Lo Clan. Damn it, Luther. Conway hindi niya mapigilan ang pagsumpa kay Luther sa kanyang puso. Nangangahulugan ito na ang kanyang 3 buwang paghihintay ay walang kabuluhan. Napakalapit pero hanggang ngayon. Sinisi niya ang kanyang kabiguan kay Luther, ang dating leader ng clan ng Angka ng Lo. Magtatagumpay sana ang kanyang plano kung hindi dahil kay Luther. Ang dating leader ng clan ay walang dod ang pinakamalakas na tao sa Lo Clan at karapat-dapat din sa titulong iyon, sabi ni Henry nang may paghanga. May ngiti sa mukha ni Henry mula nang dumating si Luther kahit na palagi niyang minumura si Luther sa kanyang puso. Conway alam niyang nawalan siya ng pagkakataon pagkatapos ng pagdating ni Luther. Kaya naman, umalis siya kasama si Chuck nang walang paalam. Salamat, dating clan leader. Ngumiti si Alvin at nagpasalamat kay Luther matapos niyang makitang nagmamadaling umalis sina Henry at Chuck. Bahala ka, Elder Darfield. Nambobola si Luther nang marinig niya si Alvin na nagpasalamat sa kanya. Napansin ni Alvin na ang tingin sa kanya ni Luther ay medyo hindi natural mula pa noong una. Kinumpirma niya ang kanyang hinala nang makita niya kung gaano ka-flatter si Luther pagkatapos niyang magpasalamat sa kanya. Hindi kaya nalaman niya ang tunay kong pagkatao. Naghinala si Alvin na nalaman na ni Luther ang kanyang pagkakakilanlan. Nadama ni Alvin ang higit at higit na tiwala sa kanyang hinala habang lumilipas ang mga minuto. Hold on. Clan leader swore by 99 heavenly tribulation to keep my identity a secret. Paano nalaman ni former clan leader ang tungkol dito? Nagtaka ito kay Alvin, at hindi niya maiwasang tanungin si Ragnar tungkol dito sa pamamagitan ng voice transmission. Ipinaliwanag ni Ragnar ang bagay kay Alvin kasama na ang hinala ng dating clan leader tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Oh, ngayon naiintindihan ko na. Naunawaan ni Alvin ang lahat pagkatapos ng paliwanag, at ang mga tanong na hindi nasasagot sa kanyang isipan ay nalutas. 2 silhouette ang naiwan ng kasing bilis ng 2 kidlat sa itaas ng ari-arian ng Lo Clan. Ang 2 silhouette ay kay Henry at Chuck. Gayunpaman, ang direksyon na kanilang pinupuntahan ay wala sa direksyon ng Alchemist Guild. Lo Clan, Luther. Hindi ko hahayaang dumausdas ng ganoon kadali. Bulong ni Henry habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Tayo na. Pupunta muna kami sa Osborne Clan. Pagkatapos ay pupunta kami sa Weapons Craftsmen's Guild sa Southern Outerland. Pumikit si Henry at lumipad sa unahan pagkatapos niyang kausapin si Chuck. 11:03. Bumabuti na ba ang pakiramdam mo? Pagkaalis ng mga senior officials ng Lo Clan, tumingin si Alvin kay Irish na kakainom lang ng grade 1 life recovery pill na may halatang pag-aalala sa kanyang mukha. Bahagyang tumango si Irish. Sa sandaling ito, bahagyang nawala ang lamig sa kanyang magandang mukha, at isang bahagyang pamumula ang nahayag sa kanyang mukha. Ikaw. Bakit mo ginawa yon? Tinitigan ni Irish ang mga mata ni Alvin.
Anong ibig mong sabihin kung bakit ko ginawa iyon? Natigilan si Alvin. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Irish. Iyon. Kanina, hindi gagantay ang matandang iyon kung hindi mo siya sinalakay, sabi ni Irish. Bilang isa sa mga kasangkot na partido, alam na alam niya ang nangyari. Ginawa iyon ni Alvin para lang iligtas siya. Naturally, nakikita niyang nakipagsapalaran siya sa paggawa niyan. Maaaring siya ay pinatay dahil sa pagligtas sa kanya. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Ang sagot ni Alvin ay simple at malinaw. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Ang maikling pangungusap na iyon ay nagpatibok ng puso ni Irish at napuno siya ng kaligayahan. Sa sandaling iyon, lumambot ang tingin ni Irish kay Alvin. At saka, inatake mo siya para iligtas ako. Kung may mangyari sa iyo dahil dyan, hindi ko maipapaliwanag kay Uncle Feng. Sa totoo lang, hindi ko mapapatawad ang sarili ko para dito, mataimtim na sabi ni Alvin. Bahagyang tumango si Irish. Ang lamig sa kanyang mukha ay halos ganap na nawala ng harapin niya si Alvin. Gayunpaman, muling nanlamig ang mukha ni Irish nang marinig ang isang malakas na boses mula sa labas. Young Master, anong nangyari? Si Jack ang late na dumating. Malinaw na tinanggap lang niya si Alvin. Wala itong kasamang iba. Wala lang. Maliit na bagay lang, sabi ni Alvin habang mahinang ngumiti. Maliit na bagay. Nakakunot ang noo ni Jack habang tinitingnan ang mga bahid ng dugo sa sahig ng main hall. Maliit na bagay kaya ito kapag napakaraming dugo. Young Master, nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Jack habang nakatingin kay Alvin ng may pag-aalala. Ang dugo ay pag-aari ng iba, sabi ni Alvin. Naisip niya sa kanyang sarili, well. Karamihan sa mga ito ay pag-aari ng iba. Karamihan dito ay kay Ragnar. Gayunpaman, ang ilan ay pag-aari niya matapos siyang masugitan ni Chuck. Upang hindi mag-alala si Jack, hindi na niya idinetalye pa. Nakahinga ng maluwag si Jack nang marinig iyon. Babalik ako sa aking silid at ipagpapatuloy ang paglilinang. Umalis si Irish pagkatapos niyang sabihin iyon kay Alvin. Nagmamadali siyang dumating at nagmamadaling umalis. Young Master, babalik din ako sa aking silid at ipagpapatuloy ang aking paglilinang. Matapos kumpirmahin ni Jack na maayos si Alvin, sabik na rin siyang ipagpatuloy ang kanyang cultivation. Sa kasalukuyan, ang tanging pag-asa niya ay pagbutihin ang kanyang cultivation base upang higit siyang makatulong sa kanyang young master. Pumunta ka. Tumango si Alvin. Magkasunod na umalis sina Irish at Jack, at si Alvin na lang ang naiwan sa main hall. Henry. Shock. Agad na nagdilim ang mukha ni Alvin habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Kung maaari lang, gusto niyang patayin silang dalawa gamit ang sarili niyang mga kamay. Binyantaan siya ni Henry kasama ng mga malalapit sa kanya. Itinuring niya si Henry bilang isang patay sa sandaling hinawakan niya ang kanyang reverse scale. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, hindi niya hahayaang mabuhay si Henry. Tungkol naman kay Chuck, hindi niya ito bibitawan kahit isa lang siyang alipin dahil naglakas loob siyang saktan si Irish. Lakas. Mahina pa rin ako. Kinasusuklaman ni Alvin na siya ay kasalukuyang mahina. Kung ang kanyang lakas ay nalampasan si Chuck, wala sa mga ito ang mangyayari. Patuloy kong mauunawaan ang profundity sa pamamagitan ng profundity fragments. Hanggat naiintindihan ko ang wind profundity, sword profundity, at earth profundity, ang lakas ko ay uunlad sa ibang level. Sa oras na iyon, ang aking origin energy ay magbabago, at ang aking cultivation base ay nasa martial monarch stage. Kapag nakapasok na ako sa martial monarch stage, ang mabisang medicinal efficacy ng rebirth pill na nakatago sa kaloob-looban ng aking dantian ay matrigger. Sa oras na iyon, ang aking cultivation base ay uunlad ng mabilis. Bulong ni Alvin sa kanyang sarili habang nagniningning ang kanyang mga mata. Sa wakas, tila nag-transform siya sa isang bugzo ng hangin at bumalik sa kanyang silid. Pagkatapos bumalik ni Alvin sa kanyang silid, agad niyang nakuha ang tatlong profundity fragment upang sabay na maunawaan ang tatlong magkakaibang profundities.
Kapag natapos na ng tatlong concept ang transformation at naging profundities, at pumasok ako sa first level martial monarch stage. Magbabago ng malaki ang lakas ko. Si Alvin ay 100% sigurado tungkol doon. Sa kasalukuyan, handa siyang pagbutihin ang tatlong uri ng konsepto. Kung ang alinman sa mga ito ay mag-transform sa isang profundity, kahit na ito ay isang first-level monarch stage profundity lamang, ito ay magdaragdag ng dagdag na 1,000 sinaunang may sungay na lakas ng dragon. Iyan ay isang tiklop na higit pa kumpara sa bago ang pambihirang tagumpay. Ang tatlong uri ng profundities ay magdaragdag ng isa pang 3,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Bukod dito, hanggat naiintindihan niya ang first-level monarch stage wind profundity, makukuha rin niya ang first-level monarch stage fire profundity. Nangangahulugan iyon na itinaas niya ang 4 na concept sa profundities. 4 na uri ng 9th level void transformation stage concepts kumpara sa 4 na uri ng first level monarch stage profundities. Ang una ay katumbas ng 4,000 ancient horned dragons, strength, samantalang ang huli ay katumbas ng 8,000 ancient horned dragons, strength. Ang pagkakaiba ay halata. Kung ang huli ay idinagdag ng first level monarch stage earth profundity na maaaring makakuha ng suporta mula sa earth energy, at pinalakas niya ang fire profundity gamit ang wind profundity, ang kanyang lakas ay katumbas ng lakas ng 10,000 sinaunang may sungay na dragon. Iyon lang ang lakas ng profundities. Ang enerhiya ng pinagmula ng unang antas ng martial monarch stage kapag ganap na naibigay ay katumbas ng lakas ng 2,000 sinaunang may sungay na dragon. Ang quasi-royal grade spirit sword ay nagbigay ng isang beses na pagtaas na nangangahulugang magkakaroon siya ng karagdagang 2,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Sa kanyang 9th level advanced thunder concept, ang buong lakas ni Alvin ay katumbas ng lakas ng 15,000 sinaunang may sungay na dragon. Natural, ang heaven and earth phenomenon ay magkakaroon din ng pagbabagong nakakasira sa lupa. Tulad ng kung paano mapapalitan ng silhouette ng isang sinaunang may sungay na dragon ang 10,000 silhouette ng sinaunang mammoth, magkakaroon ng bagong heaven and earth phenomenon na papalit sa silhouette ng 10,000 ancient horned dragons. Lakas ng 15,000 sinaunang may sungay na dragon. Dapat ay kapantay ko ang Chuck na iyon. Gayunpaman, kulang pa rin kung gusto kong manalo sa kanya, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Kahit na hindi niya matukoy ang aktual na cultivation base ni Chuck gamit ang kanyang spiritual energy, naiintindihan niya kung gaano kalakas si Chuck mula sa kanyang mga pag-atake. Parehong si Chuck at ang dating clan leader ay hindi gumamit ng anumang spirit weapons noong sila ay lumaban. Ayon sa aking tansya, ang kanilang lakas ay dapat na higit pa sa lakas ng 10,000 sinaunang may sungay na dragon. Ang kanilang cultivation base ay dapat nasa paligid ng 4th level martial monarch stage. Nag-isip si Alvin. Sa oras na iyon, parehong ibinigay ni Chuck at Luther ang kanilang makakaya sa laban. Gayunpaman, hindi nila inihayag ang kanilang aktual na lakas dahil ang labanan ay maikli ang buhay. Ang nagpapakilos na heaven and earth energy ay walang oras upang mabuo ang heaven and earth phenomenon. Ang lahat ng ito ay kaltas lamang ni Alvin. Gayunpaman, taglay ni Alvin ang pinagsamang mga alaala ng naunang 2 reinkarnasyon ng Rebirth Martial Emperor. Nagtiwala siya sa sarili niyang paghatol. Sa paglipas ng mga araw, ang tirahan ni Alvin ay tila nanambalik ang kapayapaan. Ang clan leader ng Lu clan, si Ragnar, ay bumibisita pa rin paminsan-minsan upang maghatid ng ilang mga spirit fruit na angkop para sa void transformation martial artists. Karamihan sa mga spirit fruit na ito ay ibinigay kay Irish. Kung tungkol sa mga espiritong bunga na kanyang kinain noon, lahat sila ay ibinigay kay Jack. Natural, hindi pa rin magagamit ni Jack ang mga ito dahil hindi pa siya nakapasok sa void transformation stage. Sa kasalukuyan, nagsusumikap pa rin siyang makapasok sa void interpretation stage. Naintindihan niya ang 9th level advanced sword concept, at imposibleng tumaas sa sword profundity nang walang tulong ng profundity fragment. Sa makatuwid, nakatuon siya sa pagpapabuti ng kanyang cultivation base na may mga spirit fruit. Patuloy na umunlad sina Irish at Jack.
Mula noong araw na umalis sina Henry at Chuck, nagkulong si Alvin sa kanyang silid. Minsan lang siya lumabas ng kwarto niya. Noong panahong iyon, hiniling niya sa kanyang alipin na ipasa ang mga bunga ng espiritu na ipinadala ni Ragnar kay Irish. Hindi na siya lumabas ng kwarto simula noon. Hindi pa lumalabas si Elder Darfield mula sa kanyang closed-door cultivation. Marami sa mga elder ng Lochlan ang bumisita kay Alvin upang magtanong tungkol sa medicine refinement daw. Gayunpaman, lahat sila ay umalis na bigo. Sa simula, ang karamihan sa mga elder ng angkan ng Lo ay nag-isip na si Alvin ay nasa closed-door cultivation sa loob lamang ng ilang araw. Gayunpaman, hindi nila nakita si Alvin sa sumunod na 3 buwan. Sa kalaunan, naisip nila na si Alvin ay nasa isang mahigpit na closed-door cultivation. Mula noon, hindi na muling bumisita ang mga alchemist elder ng Lochlan na iyon. Nanatili sila sa bahay at naghihintay ng balita. Inutusan nila ang mga katulong sa tirahan ni Alvin na ipaalam kaagad sa kanila sa sandaling lumabas si Alvin mula sa kanyang closed-door cultivation. Hindi pa lumalabas si Elder Darfield mula sa kanyang closed-door cultivation. Ang clan leader ng Lochlan, si Ragnar, na bumisita muli kay Alvin, ay mapait na ngumiti nang malaman niyang hindi pa lumalabas si Alvin. Kaya lang niyang umalis. Natatakot ako na hindi natin matuloy ang paghahanap. Malapit na tayong maubos sa Grade 1 Life Recovery Pills na pinino ni Elder Darfield. Napabuntong hininga si Ragnar habang papalabas ng bahay. Hiniling niya sa akin na ipasa ito sa iyo. Narinig ni Ragnar ang isang walang malasakit na boses. Kasunod nito, narinig ni Ragnar ang huni ng hangin na sumipol mula sa likuran na parang may lumilipad papunta sa kanya. Mabilis na tumalikod si Ragnar at itinaas ang kanyang kamay upang saluhin ang bagay na lumilipad patungo sa kanya. Napagtanto niya na isa pala itong spatial ring na walang may-ari. Siya iyon. Sa pamamagitan ng kanyang peripheral vision, nakita niya ang isang malabong maapoy na pulang figure sa lalim ng estate. Hindi siya estranghero sa figurang iyon. Si Irish iyon. Ang soulmate ni Elder Darfield na nagsakripisyo ng sarili para sa kanya. Siya rin ay tila isang malakas na Demon Monarch powerhouse. 1104. Ito ay. Si Elder Darfield ang nagbigay nito sa akin. Hindi nagtagal, ang mga mata ni Ragnar ay bumalik sa spatial ring sa kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang siya, na binanggit ni Irish ay ang unang pansamantalang advisor ng kanilang Lochlan, si Alvin. Matapos tusukin ni Ragnar ang kanyang daliri at ibuhos ang kanyang dugo sa spatial ring upang itatag ang pagmamayari, tumingin siya sa loob. May 10 bote ng tableta na maayos na nakaayos sa isang hilera. Matapos buksan ang isang bote ng tableta, nakita niya ang mga table tas sa loob ay bahagyang kumikinang. Ang lahat ng ito ay pamilyar sa kanya. Ito ay Grade 1 Life Recovery Pills. Napaghandaan na pala si Elder Darfield. Umiling si Ragnar at ngumiti bago siya tumalikod para umalis. Sa itaas ng kalangitan ng Northern Mountain Land, 5 figure ang dumaan na kasing bilis ng kidlat. Ito ay 5 pagod sa paglalakbay na nagmula sa malayo. 3 sa kanila ang nanguna sa grupo bilang isang azure-clad middle-aged na lalaki at isang glow-clad na matandang lalaki ang nakasunod na malapit sa likuran. Nag-uusap ang 2 matandang nangunguna. Henry, hindi mo na kailangang maghintay ng matagal bago ka maging Grade 1 alchemist na kayang magpino ng mga table tas na may higit sa 70% purity, sabi ng isang matandang nakasuot ng ginto sa matandang nakasuot ng pilak. Hindi ko alam kung paano na-refine ng batang iyon ang Grade 1 pills with more than 70% purity. But, I hope things will go gaya ng sinabi mo, Henry said with a faint smile. May bakas ng kasakiman sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Guildmaster Conway, tutulungan kita sa pagkakataong ito. Sana ay tuparin mo ang iyong pangako. Magkabalikat na naglakad kasama ang 2 matandang lalaki. Siya ay tumingin ordinaryo, ngunit siya ay talagang maliwanag na mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa isang nakatabing mahabang talam. Tila naglabas siya ng matalim na aura na katulad ng isang matalim na talim nang tumayo siya roon. Sa kasalukuyan, nakatingin din siya kay Henry.
Clan leader ng Osborne clan, makatitiyak ka na hindi ko sisirain ang pangako ko. Henry said solemnly. Sige. Bahagyang tumango at tumahimik ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may piercing aura. Henry. Dati, sinabi mong ang target sa pagkakataong ito ay ang grade 1 alchemist ng Loklan na mukhang wala pang 30 taong gulang. Biglang tanong ng matandang nakasuot ng ginto. Oo. Seryosong tumango si Henry. Hindi lang siya grade 1 alchemist. Kahit ang kanyang cultivation base ay nakakagulat. Kung kailangan kong hulaan, masasabi kong nasa second level martial monarch stage ang kanyang lakas. Grade 1 alchemist. Ikalawang antas martial monarch stage. Isang binata na hindi lalampas sa 30 taong gulang. Bukod sa Asher-clad middle-aged na lalaki na alam na ang tungkol sa bagay na iyon, biglang nagbago ang mukha ng tatlong individual. Kahit na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may piercing aura ay hindi exception. Nabigla siya. Parang hindi makapaniwala. Ang isang taong martial artist na naging grade 1 alchemist bago ang edad na 30 ay kilala sana bilang isang halimaw na kababalaghan na pinapabore ng mga Diyos. At saka, ang taong iyon ay isa ring second level martial monarch stage martial artist. Henry, sinusubukan mo ba kaming dayin? Bahagyang nagdilim ang mukha ng matanda na nakasuot ng ginto habang mataimtim na nakatingin kay Henry. Tumingin din kay Henry ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matangos na aura na may matalim na tingin na parang dalawang talim na nakasabit sa ibabaw ni Henry. Trick! Conway, sinulyapan niya ang matandang nakasuot ng ginto na parang tulala. Natigilan siya saglit bago niya sinabing, bakit kita lilanlangin? Mukha ba akong napakaraming libreng oras? Parehong binawi ng matandang nakasuot ng ginto at nasa katanghaliang gulang na may matangos na aura ang kanilang mga tingin nang marinig nila ang mga salita ni Henry. Alam kong parang hindi ka panipaniwala. Ngunit ito ang katotohanan. Makikita ninyo sa inyong sarili pagdating natin sa ari-arian ng Loklan bukas, sabi ni Henry sa matandang nakasuot ng ginto. Isang grade 1 alchemist na wala pang 30 taong gulang. Wala pang demonyong alchemist sa kasaysayan ng Cloud Continent. Kaya nga pwede lang siyang maging tao. The fact na nasa second level martial monarch stage din siya ay hindi ka panipaniwala. Ang matandang nakasuot ng ginto ay bumulong sa sarili na may singkit na mga mata matapos niyang marinig ang mga salita ni Henry. No. He's not necessarily human, biglang sabi ng middle-aged na lalaki na may piercing aura na parang may naalala. Hindi naman siya tao. Matapos magsalita ng nasa katanghaliang gulang, bukod sa dalawang matandang nasa tabi niya, maging ang matandang nakaasul na nakadamit at ang matandang nakaasul na lalaki ay napatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad, at sila ay naiwang nagtataka tungkol sa mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang pinuno ng clan ng Osborne clan ng Northern Mountain, si Oliver. Siya rin ang pinakamalakas na tao sa Osborne clan. Ang Osborne clan ay kasing sikat ng Loklan sa Northern Mountain Land. Sila ay isang sikat na pamilya ng mga manggagawa ng armas. Gayunpaman, si Oliver ay hindi isang manggagawa ng armas. Siya ay naging clan leader ng Osborne clan dahil sa kanyang walang kapantay na lakas sa buong Osborne clan. Dahil dito, si Oliver ang may pinakamataas na katayuan sa Osborne clan. Ang kapangyarihang taglay niya sa Osborne clan ay higit pa sa kapangyarihan ni Ragnar sa Loklan. Iyon ay dahil kahit na si Ragnar ay ang clan leader ng Loklan, ang dating clan leader, si Luther, ay ang tunay na pinuno. Naturally, karaniwang nanatiling nakatago si Luther, at hindi siya kailanman nakialam sa pamamahala ni Ragnar ng Loklan. Ang katayuan ni Luther sa Loklan ay hindi lamang dahil siya ang dating clan leader, ngunit siya rin ang pinakamalakas na tao sa Loklan. Sa kabilang banda, ang dating clan leader ng Osborne clan ay isang ordinaryong grade 2 na manggagawa ng armas. Sa makatuwid, ang katayuan ng dating clan leader ng Osborne clan ay mas mababa sa kasalukuyang clan leader, Oliver. Oliver, bagamat hindi ka manggagawa ng armas, galing ka sa pamilya ng mga manggagawa ng armas. Hindi mo ba alam na ang hindi tao ay hindi maaaring maging alchemist o manggagawa ng armas? Tanong ni Henry na nakakunot ang noo. Oo,
Kung hindi siya tao kundi isang demonyo, imposibleng maging alchemist siya o isang weapons craftsman. Let alone grade 1 alchemist, dagdag pa ng matanda na nakasuot ng ginto. Parehong ang asul na nakasuot na matandang lalaki at ang asul na nakasuot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa likod ng nakasuot ng gintong matandang lalaki at si Henry ay tumango bilang pagsang-ayon. Ano man ang mangyari, hindi maaaring maging alchemist o manggagawa ng armas ang isang demonyo. Iyon ang batas sa Cloud Continent. Sa loob ng hindi mabilang na taon, walang nakarinig ng anumang demonyo na lumabag sa batas. Sinabi ko lang na hindi naman siya tao. Kailan ko ba sinabing demonyo siya? Tanong ni Oliver habang malamig na nakatingin sa matandang nakasuot ng ginto. Iyon. Ibig mong sabihin. Natigilan ang nakasuot ng gintong matandang lalaki matapos marinig ang mga salita ni Oliver. Sa ilalim ng mausisa ng mga mata ng apat na lalaki, dahan-daang ibinuka ni Oliver ang kanyang bibig at sinabi ang salitang, variant. Variant. Nang sabihin niyo ni Oliver, parang tinamaan ng kidlat ang apat pang lalaki. Lahat sila, pati si Henry, ay natigilan. Variant. Sila ay natural na hindi estranghero dito. Ang isang variant ay produkto ng isang tao at isang demonyo. Sila ay alinman sa basura o halimaw. Ang huli ay may mahiwaga at kakaibang likas na kakayahan. Bukod dito, nagtataglay din sila ng nakakagulat na likas na talento sa martial daw na higit sa ordinaryong tao o demonyo. Pinakamahalaga, ang mga variant ay maaaring maging grade 1 alchemist o grade 1 na mga manggagawa ng armas dahil sila ay kalahating tao, hindi tulad ng mga purong demonyo na hindi makapag-condense ng pilfire o weapon flame. Si Henry ang unang nag-react, at bumulong siya, after listening to Oliver. I really think it's possible. Malamang na variant siya. Pagkatapos noon ay nilinggan niya ang lalaking nakasuot ng asul na sinundan siya simula pa lang. Chuck, ano sa tingin mo? Malamang, sabi ni Chuck at tumango. Isang variant. Baka sa mukha ng matandang nakasuot ng ginto at sa mukha ng matandang nakasuot ng asul ang pagkagulat. Maya-maya, tumango ang matandang nakasuot ng ginto. Barring unforeseen factors, then he should be a variant. After all, his achievement is not something ordinary people can achieve at that age. Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Wala akong pakialam kung variant siya o hindi. Kukunin ko ang paraan ng pagpino ng mga table tasks na may higit sa 70% na kadalisayan mula sa kanya, malinaw na binigkas ni Henry ang bawat salita habang ang kasakiman ay nagniningning sa kanyang mga mata. Si Chuck lang ang kalaban ng matandang iyon, si Luther. Hanggat si Chuck ay nakakagambala kay Luther, magiging madali para sa iba nating talunin ang mga martial artist ng Monarch stage sa Lokeland. Sinabi ng matandang nakasuot ng ginto, hindi magiging mahirap na hulihin si Alvin. Gayunpaman, Henry, dapat kang maging handa. Malamang na hindi niya sasabihin sa iyo ang paraan ng pagpino ng mga table tasks na may higit sa 70% na kadalisayan kahit na makuha mo siya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan, kumpiyansa na sabi ni Henry. Paano? May plano ka? Nagningning ang mga mata ng matandang nakasuot ng ginto. Sabihin mo sa amin. May isang malakas na babae na tila isang demon monarch powerhouse sa paligid ni Alvin. Ang kanyang lakas ay malamang na nasa second level demon monarch stage na katumbas ng isang second level martial monarch stage na martial artist, mabagal na sabi ni Henry. Nasabi mo na kanina. Tinatanong kita, paano mo pinaplano na sabihin sa iyo ni Alvin ang pamamaraan? Tanong muli ng matanda na nakasuot ng ginto habang pinagsalubong ang mga kilay. Dahil nabanggit ko ang babae, natural na ito ay dahil ito ay may kaugnayan sa kanya, Henry said snappily to the gold-clad old man before he continues saying casually, kung si Alvin ay hindi kooperatiba, pahihirapan ko ang babaeng nasa harap niya. Hanggang sa siya ay makikipagtulungan. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Henry nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Ikaw talaga. Despicable. Tumingin ang matandang nakasuot ng ginto kay Henry. Gayunpaman, bakit sigurado kang ibubugin niya ang mga sikreto niya para sa babaeng iyon? Hindi yun ordinaryong sikreto, alam mo. You don't know this.
But that boy is really affectionate, nakangiting sabi ni Henry. Dati, muntik na siyang mamatay para sa babaeng yun. 11:05. Oh. Ang interes ng matandang nakasuot ng ginto ay napukaw sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Henry. Anong ibig mong sabihin? Kung si Oliver man, ang pinuno ng angkan ng Osborne clan o ang matandang iyon na nakasuot ng asul na nakatayo sa likod ng matandang nakasuot ng gininto ang lalaki, pareho silang nakatingin kay Henry nang may pagtataka. Maliwanag na interesado rin sila sa bagay na ito. Dati, muntik nang patayin ni Chuck ang babaeng iyon. Sa pinakahuling minuto, bigla niya akong inatake. Dahil doon, na-distract si Chuck. Dagdag pa ni Henry, noong oras na iyon, nagawa rin siyang saktan ni Chuck kahit na nagawa niyang iligtas ang babaeng iyon. Kung hindi ko hiningi kay Chuck na iligtas ang kanyang buhay, namatay na siya sa kamay ni Chuck. Conway tinapos niya ang kanyang mga salita sa isang hininga. Ibang klase ang variant na ito kaysa sa karamihan ng mga uri ng Rumord variants. Cold-blooded daw ang karamihan sa variant. Bihira na lang silang magpakita ng tunay nilang emosyon, lalo pa ang pag-aalay ng sarili nilang buhay para iligtas ang ibang tao, hinaing ng matanda na nakasuot ng ginto. Wala akong pakialam kung iba siya sa iba variants. Sa pagkakataong ito, itataboy ko ang sikretong gusto ko sa bibig niya. Nakasulat ang kumpiyansa sa mukha ni Henry habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Mabilis na lumipas ang isang araw. Sa ikalawang araw, isang building complex sa malayo ang lumitaw sa harap ni Henry at ng iba pang apat. Nakarating na kami sa Lockland, anunsyo ng matandang nakasuot ng ginto. Bilang pangunahing guild ng Guildmaster ng Weapons Craftsman Guild sa Southern Outerland, hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na pumunta sa Lockland. Ang kaibahan ay, sa nakaraan, siya ay palaging tinatrato bilang isang pinarangalan na panauhin sa Lockland tuwing siya ay pumupunta doon at palaging mainit na tinatanggap. Ito ang unang pagkakataon na pumunta siya roon para dukutin ang isang tao mula sa Lockland. Sa una, ayaw niyang masaktan ang Lockland, ngunit ang bagay na ipinangako ni Henry sa kanya ay masyadong mapang-akit. Dahil doon, nagpasya siyang tulungan si Henry kahit na ang ibig sabihin nito ay maaaring masira ang pagkakaibigan niya sa Lockland. Sa ganoong paraan. Nang makarating sila sa itaas ng estate ng Lockland, agad na tumingin si Henry sa silangang bahagi ng estate ng Lockland. Ang kanyang katawan ay gumagalaw ng isang iglap habang siya ay lumipad palabas at nakarating sa langit sa itaas ng lugar na iyon sa isang kisap lamang ng mata. Nakasunod sa likod ni Henry si Oliver at ang matandang nakasuot ng ginto. Sa likuran nila ay si Chuck at ang matandang nakasuot ng asul. Ang matandang nakasuot ng asul ay katulad ni Chuck. Kung inilarawan si Chuck bilang anino ni Henry, ang matandang ito na nakasuot ng asul ang magiging anino ng matandang lalaki na nakasuot ng ginto. Bilang ang tanging kilalang Grade 1 Alchemist sa Southern Outerland, at ang Guildmaster ng Alchemist Guild's main guild sa Southern Outerland, ang matandang nakasuot ng ginto ay lubos na iginagalang ng Innerlands Alchemist Guild. Para sa kadahilanang ito, ang Innerlands Alchemist Guild ay nagpadala ng asul na nakasuot na matandang lalaki upang protektahan siya. Hindi nagtagal, dumating si Henry at ang apat pa sa langit sa itaas ng isang maluwang na tirahan. Alvin. Magpakita ka ngayon. Si Henry ay umungal ng malakas nang walang anumang babala. Ang origin energy sa kanyang boses ay kumalat sa buong ari-arian ng Lockland. Saglit, ang buong ari-arian ng Lockland ay nagkagulo. May naririto para hanapin si Elder Darfield. Humihiling kay Elder Darfield na ipakita ang kanyang asno sa pagkakataong dumating siya. Mukhang walang magandang intensyon ang mga bisitang ito. Marami sa mga alagad ng Lockland ang nag-usap sa kanilang sarili. Hindi sila estranghero sa pangalan ni Alvin. Kung tutuusin, siya lang ang Grade 1 na alchemist sa kanilang Lockland. Kahit na ang mga taong iyon ay halatang dumating na may masamang intensyon na puntiryahin si Alvin, wala ni isa sa kanila ang talagang nag-aalala. Sa kanilang opinyon, ang kanilang Lockland ay isa sa pinakamalakas na angkan sa Northern Mountain Land kaya mapoprotektahan nilang mabuti si Elder Darfield. Gayunpaman, salungat sa optimismo ng mga disipulo ng Lockland, ang leader ng clan ng Lockland, ang mukha ni Ragnar ay napakaseryoso. Damn it!
Si Henry na naman. Dati, si Henry ay umalis sa pagkabigo. Pagkatapos ng 3 buwan, sa wakas ay muli siyang nagpakita. Siguradong dumating siya na may masamang balak. Mukhang nakahanap ng suporta si Henry. Si Ragnar at ang 3 dakilang Guardian Elder ng Lokeland ay nagtipon at bumangon sa hangin. Hindi nila makita ang mukha ng 5 figurang nakatayo sa di kalayuan. Gayunpaman, alam nilang isa sa kanila ay si Henry. Feeling nila nandoon din si Chuck, na laging nakasunod at nagbabantay kay Henry. Let's go have a look. Let's see kung sino ang dinala ni Henry na may kumpiyansa siyang bumalik ulit. Si Yuan na kasing taba ng bola ang nanguna para lumipad muna. Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Sina Ragnar, Gore, at Fletcher ay sumunod na malapit sa kanyang likuran. Ilang saglit lang, nakarating na rin silang 4 sa langit sa itaas ng silangang bahagi ng ari-arian ng Lokeland. Mayroon ng 2 tao na nakakulong sa isang deadlock kasama si Henry at ang iba pang 4 sa kalangitan sa itaas ng silangang bahagi ng ari-arian ng Lokeland. Napakabigat ng kapaligiran na parang seisubog ito anumang oras. Si Ragnar ay hindi pamilyar sa 2 taong ito. Nakita nilang ang dalawa ay walang iba kundi ang babaeng laging nasa tabi ni Alvin, ang unang pansamantalang tagapayo ng kanilang Lokeland, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na laging nakasunod kay Elder Darfield saan man. Mukhang naging duwag si Alvin. How dare he ask a woman like you to come out instead? Gayunpaman, maliban kay Alvin, ikaw din ang target ko this time. Casual na sabi ni Henry. Naningkit ang kanyang mga mata nang mapatingin sa babaeng nakasuot ng pula na nakatayo sa malapit. You dare to insult him. Halos sa sandaling lumabas ang mga salita ni Henry sa kanyang bibig, sumirit ang apoy mula sa katawan ng magandang babae bago ito tumigas at naging apoy na hugis espada. Ang kanyang boses ay nagyayelong, at tumingin siya kay Henry na para bang siya ay isang patay na tao. Pagkatapos niyang sabihin iyon, at bago pa magkaroon ng oras si Henry para tumugon, kumilos na siya. Whoosh! Isang tibak na may 5 talampakang haba ang nawasak habang sinusundan ito ng kanyang katawan. Ang dulo ng hugis espada na apoy ay nakadikit kay Henry at papalapit sa napakabilis na bilis. Para siyang nag-transform sa isang nagninangas na kidlat. Napakabilis kaya namutla kaagad si Henry. It has only been 3 months. How's it possible na tumaas ng husto ang kanyang lakas? Isa lang ang nasa isip ni Henry. Samantala, ang hugis espada na apoy ay dumating na malapit sa Henry. Ang bilis ay napakabilis na halos hindi nakaiwas si Henry sa pag-atake. Firmf! Isang ungol ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang puso ni Henry ay mabilis na tumitibok sa kanyang dibdib, at siya ay hindi kapani-paniwalang tensyonado. Sa susunod na sandali, isang kislap ng birding figure ang lumitaw sa harap ni Henry. Sa sandaling nakita ni Henry ang birding figure, nakahinga siya ng maluwag. Agad siyang napahinga, at unti-unting bumalik sa normal ang tibok ng puso niya. Alam niyang wala na siya sa panganib simula nang kumilos na ang nasa harapan. Bam! Nang lumitaw ang ideyang ito sa isip ni Henry, ang birding figure ay sumugod kay Irish at nakipagsagupaan sa nagninangas na pulang espada na binago ni Irish gamit ang kanyang espada habang umalangaw-ngaw sa hangin ang isang malakas na pagsabog. Habang nagsasalpukan ang 2 alon ng enerhiya, sumabog ang airstream sa himpapawid at nagudyok ng serye ng vibrating airwave. Ang mga airwave ay kumalat sa lahat ng direksyon at patuloy na nag-transform sa isang gulo ng mga bagyo. Whoosh! 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 Ang mga bagyo ay napakalaki na tila ang silangang bahagi ng lupain ng Lokeland ay inatake ng isang uri ng demonyong hangin. Ang ilan sa mga katulong na may mababang cultivation base ay malungkot na natangay. Sa dami ng tao sa himpapawid, tanging ang kanilang mga kasuotan lamang ang umiihip ng malakas sa hangin. Wala sa kanila ang nasugatan. Sanay ang mga tingin nila sa 2 taong nag-aaway. Sa wakas ay naghiwalay na silang 2 pagkatapos ng malakas na pagsabog. Ang enerhiya na lumalangoy sa paligid ng birding figure ay nawala at nahayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ito ay isang birding nakasuot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki.
Dahil sa kanyang mabilis na pag-atake, ang Heaven and Earth energy na umiikot sa itaas ng kanyang ulo ay hindi man lang nagkaroon ng oras upang matipon sa Heaven and Earth phenomenon bago ito mawala. Hindi tulad ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berde na nanatiling hindi gumagalaw sa kanyang kinatatayuan, ang nagninangas na pulang dambuhalang espada na nagbago mula sa kapwa-tao at espada ay pinalipad pabalik bago tuluyang humintong ilang dosenang metro ang layo. Barf! Namatay ang apoy na hugis espada, ang babaeng nakasuot ng pula na may hawak na 5 talampakan na nababaluktot na pulang espada ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Ang maselang mukha niya ay sobrang putla. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang Heaven and Earth phenomenon na tinipon ng Heaven and Earth energy sa itaas ng ulo ng babaeng nakasuot ng pula. Ito ay ang mga silhouette ng 2,000 sinaunang may sungay na mga dragon at isang silhouette na 100 beses na mas malaki kaysa sa mga sinaunang may sungay na mga dragon na umiikot habang ito ay bumababa. Isa rin itong dragon, ngunit hindi sinaunang may sungay na dragon. Ang katawan nito ay matigas at mahaba, tulad ng isang sinaunang may sungay na dragon na pinalaki ng 100 beses. Naturally, ang mga detalye ay ganap na naiiba rin. Maging ito ay ang mga matutulis na kuko o ang kaliskis sa katawan nito, ang dragon na ito ay naglabas ng maringal na aura. Ang mga sinaunang may sungay na dragon ay hindi maihahambing dito. Kung ang mga sinaunang may sungay na dragon ay ituturing na mga batang dragon, ang dragon na ito ay magiging parang isang mature na dragon. Hindi lamang ang mga detalye sa katawan nito ay lubos na naiiba sa mga sinaunang may sungay na dragon, ngunit maging ang ulo ay iba sa sinaunang may sungay na dragon. Ang ulo ng sinaunang may sungay na dragon ay mukhang bahagyang mabangis, medyo naiiba kaysa sa maalamat na banal na dragon na may purong bloodline. Gayunpaman, ang dragon na ito na 100 beses na mas malaki kaysa sa isang sinaunang may sungay na dragon ay hindi masyadong naiiba sa maalamat na banal na dragon. Bukod dito, ang pares ng matatalas na mata nito ay patuloy na naglalabas ng maringal na aura. Ang silhouette ng sinaunang itim na dragon. Si Ragnar, ang clan leader ng Lu Clan, ay nabigla nang makita niya ito. Nakatitig si Yuan sa eksena sa harap ng kanyang mga mata na may pagkataranta. Ang kanyang maliliit na mata ay kasing laki ng mga platito habang siya ay bumulong sa sarili. Clan leader, di ba sabi mo Miss Irish can only cast over 8,000 ancient form dragons, strength, at most. How's this possible? Ang pag-atake ni Miss Irish ay maaaring magpakilo sa Heaven and Earth energy para magtipon sa mga silhouette ng isang sinaunang itim na dragon at 2,000 sinaunang may sungay na dragon. Mataimtim na sabi ni Fletcher. Ang lakas ng sinaunang itim na dragon ay nabuo mula sa 10,000 sinaunang may sungay na dragon. Kung ito ay kalkulahin gamit ang mga sinaunang may sungay na dragon, ang kasalukuyang lakas ni Miss Irish ay katumbas ng lakas ng 12,000 sinaunang sungay na dragon. Napabuntong hininga si Gore. Malayo ito sa lakas ng mahigit 8,000 sinaunang may sungay na dragon na sinabi sa kanila ng kanilang clan leader. Hindi ko rin alam. Gulat na nakatingin si Ragnar sa babaeng nakasuot ng pula na nasugatan ng husto sa di kalayuan. Blanko ang mukha niya. Hindi niya maintindihan ang lahat ng kanyang nakikita. Huwag mong sabihin sa akin na si Miss Irish ay nagpipigil ng kanyang lakas sa lahat ng ito. Bagamat hindi talaga siya naniniwala dito, hindi talaga siya makabuo ng isa pang kapani-pani walang paliwanag. 11:06. Miss Irish. Agad na naging seryoso si Ragnar at ang iba pang 3 matandang lalaki nang makita nilang nasugatan si Irish. Ano man ang mangyari, siya ang babae ni Elder Darfield. Paano nila ipapaliwanag kay Elder Darfield ngayong nasugatan siya sa harap nila? Samantala, si Jack na orihinal na nakatayo sa tabi ni Irish ay naging libingan din nang makita siyang nasugatan. Pinandilatan niya ang berdeng nakasuot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang malamig na umungol, naghahanap ka ng kamatayan. Sa sandaling ito, dahil sa kanyang galit, ang origin energy sa kanyang katawan ay tumaas at nag-transform sa isang parang gatas na puting espada na apoy na tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao habang naglalabas ito ng malupit na aura. Whoosh! Ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot sa itaas ng hangin at nagtipon upang mabuo ang Heaven and Earth phenomenon.
1,120 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon. Ang 9th level advanced sword concept ay katumbas ng lakas ng 1,000 sinaunang may sungay na dragon. Nang ang origin energy ng isang 9th level void interpretation stage martial artist ay ganap na pinakawalan, ito ay katumbas ng lakas ng 120 sinaunang may sungay na dragon. Ito lang ang lakas na mailalabas ni Jack ngayon. Naghahanap ka ng kamatayan. Noong una, nang makita ni Henry at ng iba pa kung paano malamig na sumingit si Jack sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berde, bahagyang nagdilim ang kanilang ekspresyon sa isang pagkakataon. Hindi pamilyar sa kanila ang babaeng nakasuot ng pula at itong lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa kanilang opinyon, ang katotohanan na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay naglakas loob na sumigaw sa taong nakasakit ng husto sa babaeng nakasuot ng pula ay nangangahulugan na siya ay dapat na makapangyarihan din. Hindi nila akalain na posibleng maging mas mahina pa siya sa babaeng nakapula. Gayunpaman, sa sandaling makita nila ang heaven and earth phenomenon na lumitaw sa itaas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi nila maiwasang magtitigan sa isa't isa na may pagtataka na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang taong orihinal na inakala nilang isang powerhouse ay naging isang taong halos hindi makagalaw sa threshold sa rurok ng void. Anong langgam? Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berdeng na sugatan kay Irish ay walang iba kundi si Chuck. Ang kanyang katawan ay ganap na nawala sa harap ni Jack sa sandaling iluwa niya ang mga salitang iyon. Bang! Ang panginginig ay gumagapang sa balat ni Jack. Napagtanto niyang maaaring kaharap na niya ang kanyang kapahamakan ng isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa hindi kalayuan sa kanyang harapan. Ang lumiligid na mga alon ng hangin ay kumalat at lumikha muli ng mga bagyo. Pakiramdam ni Jack ay parang nahuli siya sa bagyo. Bago pa man siya makapag-react, pinalipad na siya ng malakas na airwave. Siya clenched kanyang ngipin at sa wakas ay huminto 100 metro ang layo. Ang una niyang nakita ay isang matanda at hoary silhouette na nagmaterial sa harap niya para harangan si Chuck. 100 metro lang ang layo ni Chuck sa kinaroroonan niya kanina. Sa sandaling ito, ang panginginig ay bumangon mula sa talampakan ng mga paa ni Jack hanggang sa kanyang utak. Nagdulot ito sa kanya nang hindi mapigil ang panginginig. Tumutulo na ang malamig na pawis sa kanyang noo. Alam niyang mamamatay siya kung hindi dahil sa matandang iyon na humaharang kay Chuck sa takdang oras. Sa lakas ko ngayon, kailan ako tutulong kay Young Master? Napuno ng kapaitan ang puso ni Jack. Sa harap ng mga taong ito na dumating upang maghanap ng gulo sa kanyang Young Master, wala siyang magawa. Dating clan leader. Noong sinubukan ni Chuck na salakayin si Jack kanina, natakot ang clan leader ng Lo Clan, Ragnar, at ang 3 guardian elders ng Lo Clan. Agad silang lumipad palabas para iligtas siya. Gayunpaman, ang kanilang bilis ay hindi katumbas ng Chuck. Bukod dito, ang Chuck ay nakaposisyon na mas malapit sa Jack. Nakatingin lang sila nang walang magawa. Siya ay mga tao ni Elder Darfield. Kung mamatay siya, paano natin ito ipapaliwanag kay Elder Darfield? Lahat sila ay nasa isip nila nang biglang nagbago ang sitwasyon. Ang pinakamalakas na tao sa Lo Clan, si Luther na dati ring pinuno ng clan ng Lo Clan, ay pumasok at pinangangalagaan si Jack mula kay Chuck. Matapos harangan ni Luther si Chuck, walang magawa si Chuck sa kanya. Mabilis siyang lumipad pabalik at umatras sa likod ni Henry. Whoosh! 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 Samantala, ang leader ng angkan ng Lo Clan at ang 3 dakilang guardian elder ng Lo Clan ay lumapit din sa tabi ni Luther. Dating clan leader. Ang 4 sa kanila ay yumuko kay Luther ng may paggalang. Tumanggaw si Luther sa kanilang 4 bago tumingin kay Henry at sa iba pa. Ang kanyang tingin ay isa-isang dumaan kay Henry at sa iba pa. Clan leader Osborne, guild master mo. I wonder what's the purpose of all of you coming kahit na ang layo. Sa wakas ay dama po ang tingin ni Luther sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at sa matandang nakasuot ng ginto sa tabi ni Henry. Kalmado ang tono niya nang magsalita siya. Sa sandaling marinig nila ang mga salita ni Luther, bumungad ang takot kay Ragnar at sa 3 dakilang guardian elder ng Lo Clan. Leader ng clan Osborne.
Guildmaster Mo. Sa Northern Mountain Land at sa buong Southern Outer Land, 2 tao lang ang babatiin ng kanilang dating clan leader sa ganoong paraan. Oliver ang clan leader ng Osborne clan ng Northern Mountain at si Jensen ang guildmaster ng Weapons Craftsman Guild's main guild sa Southern Outer Land. Sinundan ng kanilang mga mata ang tingin ni Luther bago ito dumapo sa 2 sobrang pamilyar na figure. Oo, kasinungalingan. Jensen Mo. Muling bumungad kay Ragnar at sa 3 pa ang takot nang makita nila ang nasa katanghaliang gulang na may matangos na aura at ang matanda na nakasuot ng ipinagbabawal na damit. Luther, tapat ako sa iyo. Kung ibibigay mo ngayon si Alvin kay Henry, magiging kaibigan pa rin ako ng Lochlan, anunsyo ni Jensen sa bilis na hindi masyadong mabagal o masyadong mabilis. Ang kanyang mga mata ay kumikinang nang tumingin siya kay Luther. Kaibigan. Sa sandaling lumabas ang salitang ito sa bibig ni Jensen, ang 5 tao mula sa Lochlan ay natigilan sandali. Pagkaraan ng ilang segundo, si Luther ang unang taong nanambalik sa kanyang katinoan. Tumingin siya kay Jensen at ngumuso. Ang Lochlan ay medyo hindi karapat-dapat na makipagkaibigan sa isang tulad mo na may mataas na posisyon sa lipunan. Nabawi rin ni Ragnar at ng 3 pa ang kanilang katinoan. Bawat isa sa kanila ay may galit din sa kanilang mga mukha. Ang Jensen na ito ay natapakan na ang ulo ng Lochlan, at mayroon pa rin siyang lakas ng loob na sabihin na mananatili siyang kaibigan ng Lochlan. Kung ganoon, mula ngayon, wala na kaming relasyon ng Lochlan. Naging malamig ang boses ni Jensen nang marinig niya ang mga salita ni Luther. Kumaway ang robe ng matanda na nakasuot ng asul na nasa likod niya kahit walang hangin. Ang kanyang pares ng malamig na kumikinang na mga mata ay nanlilisik kay Luther na para bang sasalakayin niya si Luther anumang oras. Clan Leader Osborne, ang dahilan kung bakit ka nandito ay para tulungan din si Henry na ilayo si Elder Darfield sa Lochlan. Tanong ni Luther habang nakatingin kay Oliver na may kumikinang na mga mata. Bahagyang tumango si Oliver pagkatapos niyang sumulyap kay Luther. Nagdilim ang mukha ni Ragnar. Agad niyang sinaway si Oliver, paano ka nang ahas? Paano ka nang ahas? Nang marinig ang mga salita ni Ragnar, hindi lang si Oliver ang nataranta, maging sina Henry, Jensen, at ang 2 tao sa likod nila ay nataranta. Clan Leader Lo, dating Clan Leader Lo. Di nagtagal, bumalik sa katinoan si Oliver. Tumingin siya kay Ragnar at Luther nang walang pakialam. Ang iyong Lochlan at ang aming Osborne clan ay 2 dakilang angkan na may 10,000 taon ng kasaysayan sa Northern Mountain Land. Sa 10,000 taon na ito, kami ay magkakaibigan kahit na may ilang awayan pa rin. Ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Lochlan ngayon ay upang tulungan si Elder Henry na alisin ang taong iyon. Parehong ang Osborne clan at ako ay walang intensyon na mapahamak ka, paliwanag ni Uending sa iyo. Walang intensyon na saktan ang aking puwet. Ngumuso si Ragnar. Oliver, sa sandaling nagpasya kang tulungan si Henry na kunin si Elder Darfield, nakagawa ka na ng desisyon na tumayo laban sa ating Lochlan. Mula ngayon, ang Osborne clan at ang Lochlan ay magiging sinumpaang mga kaaway. Ang Osborne clan at ang Lochlan ay magiging sinumpaang kaaway. Ang boses ni Ragnar ay kumalat at umalangaw-ngaw sa hangin. Maraming tao sa estate ng Lochlan ang nakarinig ng mga salita ni Ragnar. Boses iyon ng Clan Leader Lo. Sinabi lang ni Clan Leader Lo mula ngayon, ang Lochlan at ang Osborne clan ay sinumpaang magkaaway. Huwag mong sabihin sa akin ang mga taong mayabang na humiling kay Elder Darfield na ipakita ang kanyang asno ay mula sa Osborne clan. Siguro. Ang mga tao sa estate ng Lochlan ay agad na inilibing ang kanilang mga ulo ng magkasama sa isang talakayan. Marami sa mga elder at disipulo ng Lochlan ang bumangon sa himpapawid, ngunit nang ahas lang silang manood mula sa malayo. Hindi sila nang ahas na lumapit. Sino ang nakakaalam kung ang isang away ay sumiklab? Kung sumiklab ang labanan, ito ay magiging labanan sa pagitan ng mga martial monarchs. Ang mga airwave mula sa mga nagsasagupang enerhiya ay sapat na upang mapalipad sila at masugitan pa sila. Ragnar. Hindi ko akalain na ang desisyon na gawin ang Osborne clan na isang sinumpaang kaaway ng Lochlan ay hindi mo mapagpasyahan, tama ba? Casual na tanong ni Oliver nang marinig niya ang mga salita ni Ragnar.
Kasabay nito, ang kanyang tingin ay lumipat kay Luther na nakatayo sa malayo. Sa pagkakaalam ko, hindi ka sapat na kwalipikado para gumawa ng ganoong desisyon para sa Lo Clan sa harap ng former clan leader. Nang magsalita si Oliver, nanatiling walang pakialam ang kanyang mukha. Hindi ito masaya o galit. Gayunpaman, maririnig ang pangungutya sa kanyang mga salita. Tinutuya niya si Ragnar, itong clan leader, na nagpapahiwatig na hindi siya karapat-dapat sa kanyang titulo. Haha! Clan leader Lo, sa tingin mo ba kayang kontrolin ng lahat ang buong clan tulad mo? Humagalpak ng tawa si Henry bago niya mapanukso si Ragnar. Bagamat ang ilang mga tao ay mga clan leaders din, wala silang anumang autoridad. Ang isang taong ganoon ay isang pupe lamang sa aking palagay. Guildmaster Conway, lagi kang prangka magsalita. Kahit anong mangyari, may mga tao pa ring pinuno ng isang angkan, isang taong may mataas at makapangyarihang posisyon. Hindi mo ba naisip na hindi tama na kutsain siya sa harap ng napakaraming tao? Nakisabay din si Jensen sa pagtawa. Ang nakakatuwang ngiti sa kanyang mukha ay sumasalungat sa kanyang mga sinabi. Tila mas pinalalim niya ang asin sa sugat. Naging berde ang mukha ni Ragnar bago ito namutla. Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Sino ang nagsabing hindi kwalipikado si Ragnar na gumawa ng mga desisyon para sa Lo Clan? Nilinaw ni Luther ang kanyang paninindigan habang siya ay ngumuso. Mula sa sandaling ipinasa ko ang titulong clan leader, kay Ragnar, siya na ang clan leader. Siya ang taong may pinakamataas na posisyon sa ating Lo Clan. Ang kanyang mga salita ay kumakatawan sa buong kalooban ng Lo Clan. Inihayag ni Luther ng may katiyakan, na nagpatibay sa katayuan ni Ragnar bilang pinuno ng clan ng Lo Clan. Agad na bumalik ang mga kulay sa mukha ni Ragnar. Isang pahiwatig ng pasasalamat kay Luther ang makikita sa kanyang mga mata sa pagpunta sa kanya upang iligtas. Bukod dito, mula noon, maliban sa pagprotekta sa Lo Clan at sa interes ng Lo Clan, ako, si Luther, ay hindi nakikialam sa mga usapin sa Lo Clan. Nilinaw ni Luther ang kanyang paninindigan upang hindi na mapagtawanan ng iba si Ragnar. Kahit hilingin mo sa amin na makialam sa internal affair ng Lo Clan, ayaw namin, okay? Ang dahilan kung bakit kami pumunta dito ay hindi para maging kaaway ng Lo Clan. Gusto lang naming ilayo si Alvin. Si Henry ay humakbang pasulong at tumitig sa mga mata ni Ragnar. Dahil ang clan leader Lo ay may buong autoridad na magsalita sa ngalan ng Lo Clan, mangyaring bigyan kami ng sagot. Sa pagkakataong lumabas sa bibig niya ang mga salita ni Henry, humakbang pasulong sina Oliver at Jensen. Sabay silang tumayo, pinipilit si Ragnar. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.